tama ang attitude mo, kahit saan ka ilagay, uunlad ka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa Baka Alaman Special Episode 2. Noong Special Episode 1 mga kabaka ay pinakita na po natin ang totoong realidad ng trabaho dito sa Australia. Ang bigat, ang init, ang pressure at kung gaano ka-rough and rugged ang trabaho sa Australian farms. Walang filter, walang palamuti, totoong buhay. Ngayon naman po mga kabaka ay pag-uusapan po natin ang mas mabigat, mas totoo at mas importante kaysa skills o lakas ng katawan. Since 2012 po ay maswerte tayong napagkatiwalaang magdala ng daang Filipino workers, particularly sa Australian cattle feedlot industry. At katunayan nga po, modesty aside, ay naparangalan po tayo bilang Bagong Bayani Awardee noong 2014. Marami na po ako nakitang mga OFWs na nagtagumpay at gumanda ang kanilang buhay. Pero may mga iilan din po na di pinalad. Ang iba ay napauwi at ang iba ay hanggang ngayon ay lipat ng lipat pero hindi pa rin nahahanap yung ideal na trabaho na gusto nilang pasukan. Kaya ngayong umaga mga kabaka ay gusto ko pong i-share sa inyo ang sikreto kung paano po magtagumpay ang isang OFW, particularly dito sa Australia. No perfect workplace. Walang perfect na trabaho, walang perfect na boss, walang perfect na coworker. At ito ay hindi nyo po naririnig sa mga orientation. Pero dapat nyo po talagang malaman dahil yan po ang katotohanan pag tayo po ay nasa trabahuan. Hindi lang po yan dito sa Australia, yan din po ay katulad din po dyan sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Normal po talaga mga kabaka sa isang workplace na kahit ano pa ang iyong ipakitang galing at bait ay may mga tao talaga na sadyang ayaw sa iyo. At yan po ay normal dahil ikaw din mismo minsan kahit na may tao na sobrang bait o kahit wala namang ginagawa sa iyo ay ayaw mo rin sa kanya. So yan po ang katotohanan sa workplace. Normal po yan, hindi po yan personal at saka trabaho po ang pinuntahan natin, hindi naman po popularity contest. Kaya mas maaga na maintindihan mo na hindi lahat ng tao sa workplace ay magustuhan ka or dapat magustuhan mo, ay mas malaki po ang chance na mag-succeed po kayo. Kaya ngayong araw mga kabaka ay gusto kong bigyan kayo ng 3 punto kung paano po mag-succeed sa trabaho sa ibang bansa. At ang una nga po dyan ay walang perfect na workplace. Kaya attitude ang una. Hindi mo man kontrolado ang weather, hindi mo kontrolado ang ugali ng boss mo, hindi mo kontrolado ang personality ng kasama mo, pero ito ang kontrolado mo. Ang attitude mo, ang reaction mo, at ang professionalism mo. Dito sa Australia, attitude ang tunay na qualification. Araw-araw kang sinusukat sa kung paano ka magtrabaho, paano ka mag-handle ng pressure, at kung sensitive ka, madaling ma-offend, punong-puno ng excuses, mahihirapan ka. Pero kung teachable ka, humble, marespeto at consistent, uunlad ka kahit saan ka ilagay. Success is not about the perfect job. Success is about the perfect attitude. Tandaan mo rin ito. Kapag reklamo ang baon mo, mabilis kang mapagod. Pero kapag pasasalamat sa trabaho, mas lumalakas ang loob mo. Minsan, lagi nating nakikita ang kulang, kaya nakakalimutan nating pasalamatan kung ano ang mayroon. Pangalawa, huwag malason sa greener pasture illusion. Protektahan ang stability. Ito ang isa sa mga bitag ng buhay OFW. Makakita lang ng mas mataas na rate, lipat agad. Makarinig lang ng mas magandang kwento, lipat agad. Pero ito ang hindi nakikita ng iba. Bawat lipat may kapalit. Nawawala ang stability, nababasag ang tiwala, at minsan,
mas pangit pa pala ang lilipatan. Hindi lahat ng kumikislap ay opportunity. Minsan, ito ay bitag. Mas malayo ang marating ng worker na kayang mag-stay, mag-adapt at mag-grow. Longevity builds trust. Stability builds future. Kapag matibay ang foundation mo sa trabaho, hahabulin ka ng employer, hindi ikaw ang hahabol sa trabaho. At panghuli, invest in growth, hindi sa excuses. Ito ang marka ng umaangat. Willing to learn, willing to listen, they improve, they communicate, they follow safety, they take responsibility. Hindi sila naghahanap ng sisisihin, hindi sila nagtatago sa mali, hindi sila nagrereklamo sa discomfort. Growth requires humility. Growth requires discipline. Growth requires courage. Ang worker na willing matuto, hindi mapipigilan ang pag-angat. Ang worker na puro dahilan, hindi makakausad kahit saan pa yan lilipat. Kung gusto mo maging valuable dito sa Australia, tandaan mo ito. The worker who grow, don't blame. The worker who blame, don't grow. Ayan mga kabaka, para maging perfect worker sa imperfect na workplace, tandaan lamang ang tatlo. Number 1, master your attitude. Number 2, protect your stability. And number 3, invest in your growth. Kung makuha mo ang tatlong yan, kahit saan ka pa ilagay, uunlad ka. Kahit sinong boss ang kaharap mo, may respeto. Kahit gaano kahirap ang trabaho, may future. Mga kababayan, tandaan niyo po ito. Hindi po kailangan ng perfect workplace para umasinso. Pero kailangan po ng karakter, kailangan po ng disiplina, kailangan ng tamang attitude. Rise above hardship, rise above drama, rise above excuses, become the worker who can thrive anywhere. Dahil dito sa Australia, karakter ang tunay na qualification. Sa special episode 3, pag-uusapan natin ang actual rules sa Australian agriculture at kung ano ang trabaho, ano ang expectation, at kung paano ka maghanda. Abangan nyo po ito. At dito nagtatapos ang Baka Alaman Special Episode 2, No Perfect Workplace. Baka Alaman, kaalamang mula sa karanasan, mula po sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat. Agricultural resilience, cultivating hope.